Yo guys, eto na nga mga sangkay, nagsalita na po si Senator Bongo. Okay, ito pag-usapan po natin ngayon itong nangyayari kay Senator Bongo or posibleng mangyaring pag-aresto sa kanila ni Senator Bato anumang oras mula ngayon. No, pag-usapan po natin anyway bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito pag-usapan po natin ngayon itong ganap, no? Kay Senator Bongo na mukhang naninilikado nga po na maaresto anumang oras mula ngayon. Balikan lamang po natin itong statement niya dati mga sangkay. Kung saan dito sinabi niya yung kanyang nalalaman. Panahon po ito ni PRRD. Rin po niya, nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. Okay, pakita lang natin. Ayan. Ito yung moment namin ni Senator Bongo, yung kalakaran sa loob mga sangkay. Ito, tingnan natin. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Yun yung isa sa dahilan kung bakit mukhang sasabit siya. Kasi malaki po yung kanyang alam eh. Di ba nga po lumabas po doon mga sangkay na co-perpetrator itong sila Senator Bongo. Ngayon, ito nagsalita daw po ang ating senador tungkol dyan. Naghahanda ang militar ng Estados Unidos. At sa kaugnay na balita, kinontra po ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang pagkakasama po sa kanya ng ICC. Bilang isa sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crime against humanity. Git po ni Senator Bongo, wala pong kinalaman sa operasyon ng pulisya yung kanyang trabaho noon bilang Special Assistant to the President. At wala rin daw iniutos na iligal sa kanyang dating Pangulo. Kunin natin ang karagdagang detalye sa report ni Mar Gabriel. Walang basihan, one-sided at hindi patas. Yan ang reaksyon ni Senator Christopher Lawrence Bongo sa dokumento mula sa International Criminal Court. Wala daw pong basihan at hindi daw po patas. So, tingin ko magtatago itong si Senator Bongo eh. Tingin ko lang. Mga sanggay. Kasi matindi po itong... Kasi kapag halimbawa, damputin na po siya ng ICC, may hirapan na po siya doon makalabas. Magiging karton po si Senator Bongo kapag nandun na siya. So, ang best option para sa kanila, magtago. At kapag nanalo si VP Sara, baka maabsuelto dito. Kung mananalo, mga sangkay. O ICC Office of the Prosecutor, kung saan kasama siya sa 8 individual na umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crime against humanity kaugnay sa war on drugs. Ayon kay Senator Bongo, walang kaugnayan ang mga akusasyon sa realidad ng kanyang trabaho sa dating Pangulo bilang Special Assistant to the President mula June 2016 hanggang October 2018 at Executive Assistant to the Mayor ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Ayan, sabi niya, I dispute these allegations which are entirely unfounded, one-sided, unfair, and bear no relation to the reality of my roles and responsibilities during my service as a Special Assistant to the President from June 2016 to October 2018, as well as Executive Assistant to the Mayor of Davao from 1998 to 2016. So, hindi daw po, mga sangkay,
totoo at one-sided lamang po. Wala daw pong kinalaman siya dito. Ang trabaho anya na ibinigay sa kanya ay pawang administrative lamang para alalayan si Pangulong Duterte sa mga personal na bagay at walang kaugnayan sa pulis o anumang law enforcement operation. O, kayo ba mga sanggay, maniniwala ba kayo dyan? Maniniwala ba kayo sa sinabi ni Senator Bongo? Ang problema kasi may mga ebidensyang video na nagsasalita siya na may kinalaman talaga siya. Kung wala sana, pwede nating sabihin yon. Tayo naman dito, hindi naman tayo one-sided Neutral po tayo, di ba? Kung halimbawa, wala talaga siyang kinalaman, walang mga video na kumakalat, wala siyang ginawa doon ng mga mabibigat na statement, di sana hindi natin sasabihin na may alam siya. Di ba? Sasabihin pa po natin. Bagamat ito yung accusation sa kanya, o di kaya allegation, hindi po lumalabas na totoo kasi walang ebidensya. Wala tayong nakitang any evidence na sinasabi niya na involved siya dito. Kaso mayroon mga sangkay. Babalikan po natin to. Ayan po. Siya mismo ang nagsalita dito Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. Di ba? So may alam. May knowledge siya. Kaya nga, ang nakalagay po doon, co-perpetrator. Itong si Senator Bongo. Baga malalim po yung kanyang alam. Mga sangkay sa mga nangyari or hindi lang basta alam. Possible, may mga ginawa. Ang bawat aksyon niya daw sa kanyang trabaho ay nakabase sa batas at moral responsibility upang makatulong sa mga Pilipino na itinuro sa kanya ni Duterte. Binigyan din pa ni Senator Go na walang ibinigay sa kanya na anumang illegal na utos ang dating Pangulo at pinapaalalahanan siya na laging gawin kung ano ang tama. Ang tanging hangarin daw ni Duterte ay linisin ang bansa at labanan ang mga naghahasik ng krimen, lalo na pagdating sa illegal na droga. Tiniyak naman ni Go na hindi makakahadlang sa pagtupad ng kanyang trabaho bilang senador ang mga akusasyon laban sa kanya. Samantala, wala pang pahayag na inilalabas si Senator Ronald Bato de la Rosa Wala talaga yan. Hindi na yan magpapakita si Senator Bato hanggat andyan si PBBM. na magtatatlong buwan nang hindi nagpapakita sa Senado mula nang lumutang ang impormasyon na may warrant of arrest na siya mula sa ICC. Bukod sa dalawang senador, kasama rin sa listahan ng mga co-perpetrator ng dalawang pangulo, sina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, dating PNP Chief General Oscar Albayalde, General Vicente Danao, at General Camilo Casculan, dating NBI Director Dante Giran, at PIDEA Director General Isidro La Peña. Mar Gabriel. Okay. Ako naman mga sanggay, alam nyo, ano tayo kahit ako, pabor talaga ako na mawala itong mga nagkakalat, naghahasik ng lagim sa kakalsadahan. Wala naman pong iba itong mga gumagawa po ng nagbebenta po ng mga ipinagbabawal na pulburon at yung mga talagang pinuno nito. Pero sana, sana ang ginawa nila noon, sinabay-sabay na nila lahat. Yung mga pinuno talaga mismo. Hindi yung may Chinese na pinalaya kasi nga, ewan ko ano nangyari. Pambira. So, ngayon, madidiin sila dito. At actually guys, kaya nga sinasabi ko na huwag tayo masyadong panatiko kasi masasaktan lang talaga tayo. Okay, ano lang, chill lang. Itong mga nangyayari ngayon, mga sangkay, ano to bunga to ng politika din sa ating bansa na magulo. Ito mga nangyayari sa ating bansa. So, ito ngayon sila, kung may kinalaman talaga sila dito sa mga nayari na mga nadamay lang, talagang delikado ang sitwasyon nila. Lalong-lalo na po kapag naglabas na ng arrest warrant. Ang pagkakaalam ko kasi, meron na daw. Pero surprise na lang.
Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangka Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.